morning. Happy New Year. Are you blessed, church? Talaga? Sige nga po, pwede bang isang palakpak na malakas sa Panginoon? Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po sa ating Sunday worship service. And this is Solution Grace Church and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for joining us today. It's the second Sunday of the first month of 2026. Ang bilis ng panahon, no? 11 months na lang po, Christmas na naman. Parang kailan lang na tayo po ay nag-Christmas party and hindi natin namamalayan sa atin pong pali-paligid sa ating mga kaibigan dito sa church ay meron na namang mga kapatiran na dumagdag ang edad at gusto nating batiin of course si Sister Flor Bueno. Tama ba? Bueno ang apelido ni Sister Flor, no? Bueno, Sister Flor, happy birthday sa iyo. And of course, happy birthday kay Kuya Tantan. At kay Ate Maisa nitong Saturday. Happy birthday, Ate Maisa. Teacher Nelly din, syempre, no? At saka si Nanay Ophel. Kailan ba na birthday ni Nanay Ophel? 19. Wow. So talagang hindi ko natatanungin ang edad ni Nanay Ophel. Naintindihan na natin yan. And before si Nanay Ophel on the 14th, si Kuya Makoy. At nakaligtaan natin, last Sunday ay hindi natin ay panalangin. Kasi nakalimutan daw ni Kuya Makoy yung wedding anniversary nila ni Ate Jackie. Ilang taon na kayong nagmamahalan at patuloy na, wow, 26? Happy wedding anniversary. And then, come January 29, ay mag-celebrate naman po ng birthday at wedding anniversary. Si Pastor Joel, Brother Joel pala, yung kaninang nanguna sa atin sa ating communion, and si Sister Sally. Sila po ay, hindi ko na babanggitin yung edad, pero sila po ay 24 years nang talaga namang in love sa Panginoon. Kaya naman sila po in love sa isa't isa. Yan ang pinakamahalaga. So happy birthday and wedding anniversary. At hindi natin namamalayan, Pebrero na. Mamaya po, Pebrero na. Pero ang mahalaga po dito, tayo po ay pinagpala at may dagdag na edad. Di ba? Tita Pinky at saka Tita Josie. Ayun eh. Masaya ako pag nakikita ko sila tita eh. At gusto ko rin palang pasalamatan, special thank you. Ang sarap po nung pinadala nyo sa aming yung cookies, no? Wala kayo, no? Kami lang meron. Tsaka po yung lechon. Maraming salamat po sa pinadala nyo sa aming lechon. Wala kayo? Ayan. Kami lang meron. Pati kayo, Kuya Ed, wala? Ay, wala kayo. Kami lang pala binigyan nila Tita Josie tsaka ni Tita Pinky ng lechon. Sekreto po pala yun. And kamusta po kayo dyan sa mga, parang na dito, no, iba yung age group. Iba din yung dito, at iba yung dito. Ngayon, gagawa muna tayo pampasigla lang. Pwede mo magpalakpakan po yung mga kapatid natin dito bilang papuri sa Panginoon. 1, 2, 3. Parang medyo malata no? Dito. 1, 2, 3. Uy! Yung dito. Nasa middle age to, pero mas malakas ang palakpak ng mga nasa middle age. Teacher Nelly, pinapalipat ka rin sa kabila, oh. Pwede rin. So kami po dito sa church ay nagkakasiyahan at dahil sabi nga ni Ate Jackie kanina, it's good to be in the house of the Lord. Actually, wala na pong pinaka-safe na place kundi po ang tahanan ng Diyos. Amen. At dalayan ko po ngayong bagong taon at tayo po ay batang-bata pa ang bagong taon. Nasa ikalawang Sunday pa lang. Gawin po nating panalangin yung 2026 ay gawin nating kumpleto by the grace of God yung ating attendance. Nang sa gayon ay lalo tayong matuto. May fellowship po tayo. May community, ano? And of course, we would like to praise the Lord for last Thursday's event. Meron po tayong yung ating first ever Sonship Fellowship ngayong 2026. Magkaka-rhyme, no? Sonship Fellowship ngayong 2026. At masaya po yung aming fellowship. Hope that you could join us next week
Sana po mas marami tayo. Ang dalayan ko po na matuto tayo dahil meron tayong serye about the covenants of God. At salamat sa Panginoon for coming, mga kapatid. Yun. At sa umaga pong ito, ay atin pong ipagpapatuloy ang ating pagtalakay since we had yung ating Vision Sunday, at yung ating pong Vision Sunday, dalayan ko po na ito po ay tumimo sa ating mga puso. Na meron tayong Diyos na hindi po siya nanatiling Diyos lang. Pagko siya rin po ay naging Aba para sa atin. Siya po pag sinabing Diyos or Elohim, manlilikha. Pero hindi po siya nanatiling manlilikha lang kasi marami mga manlilikha sa ngayon. Marami mga creators, di ba? Pag nilikha nila yung gusto nilang likhain, pinababayaan na. Pero ang Diyos po natin, hindi lamang po siya Elohim. Pagko siya rin po ay Aba. The name that was revealed to us by Jesus Himself. So Jesus came to reveal this one name, and that is Abba. Kaya po yung ating Vision Sunday, last Sunday, binigay ko na po sa inyo yung ating theme for this 2026, My God, My Abba. Kung gusto niyo pong gawing, ano bang tawag doon, kuya? Ginawa ko na sa profile ba yan? Cover picture. Bigyan niyo po ng message si Kuya Aves. Hindi ko alam kung paano nailagay doon si Kuya Aves ang naglagay sa akin. Para naalala po natin for this year, ang ating pong theme ay My God, My Abba. Amen? Sige po, let's pray po muna as we move on sa ating pong mensahe. Abba, we thank you so much. Dahil po sa pagkakataon pong ito ay minsan pa dinako niyo po kami sa aming sarap na lugar. Napakasayang tahanan at yan po ang tahanan mo, O Diyos. Dalayan ko po na gamitin niyo po inyong lingkod para akin pong mailahad at maipahayag ang iyong nananaganang salita. Nang sa gayon, Panginoon, anuman pong duda, pangamba, at anuman pong mga alinlangan sa aming mga kaluluwa, ipapawiin po ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Abba. Dahil patuloy mo kaming pinagyayaman sa iyong nananaganang biyaya. At Panginoon, dalayan ko po na magkaroon kami ng kauhawan at gutom sa aming mga kaluluwa habang amin pong nilalasap at hinihimay ang iyong salita ngayong umaga pong ito. Hindi, Panginoon, dalayan ko sa mga kasama namin online. Lord, kung paano mo kami pinagpala dito sa church, on-site, Panginoon, ganun din po sila ay maaabot na iyong salita. And this we pray. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. Last Sunday po, kaya nang sinabi ko kanina, importante po na meron tayong Vision Sunday para alam natin kung ano yung tatahakin natin for the whole year of 2026. And ang atin pong theme verse naman ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 15. Pero bago natin basahin yung talatang iyon, ang atin pong message for today is entitled, When God Ran. Naalala niyo yung song na kinanta sa atin ni Kuya Albert last Sunday, When God Ran. It was originally performed by Benny Hester. Kung kayo po ay matagal ng tagapakinig ng mga Christian music, yun po ay si Benny Hester ay isa sa mga kilalang Christian artist noon na kasabayan nila Michael W. Smith. Sila Sandy Patty. Sila Amy Grant. Naku, kilala niyo pa ba sila? Yung mga napapaghalata yung mga edad, no? Sino pa? Sino kumanta ng I Will Be Here? Stephen Curtis Chapman. Wala siyang kinalaman kay Ann Curtis. Stephen Curtis Chapman. Kilala mo siya, teacher, no? Yung kumanta ng I Will Be Here. Tomorrow morning when you wake up, hindi si Gary B. original nun, ha? Si Stephen Curtis Chapman. So si Benny Hester, ginawan po niya ng awitin ito at pinarinig sa atin ni Kuya Albert last Sunday. Kayo po ba napagpala doon sa song? Grabe, no? Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. When God Ran. Matatagpuan po sa Luke chapter 15 ang isang kasaysayan na kung saan yun pong ama sa kwento doon, it's a type of God na kung saan ay kinuwento po na ating Panginoon Jesucristo. At doon din po sa kasaysayang yon, mababasa po natin na tumakbo ang tatay o yung ama sa istorya. Of course, pag binabasa po natin ng scriptures, lagi po natin titignan, may mga typology po doon, may mga types na isinasalarawan
yung puso at tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin when God ran. So ito po yung ating question. Ito yung ating title. So ito yung ating question. May kilalaman po. Why did God ran? Ganda, no? Bakit kaya napatakbo ang Diyos? Papalapit po, hindi papalayo. Papalapit sa atin. Amen. So as I've said kanina, ang atin pong theme verse for this year, it's found in Romans 8:15. Basahin po natin ang sabay-sabay. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received, past tense, church, as a believer, you received the Spirit, the Holy Spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. So yung Spirit na tinanggap natin, the word adoption, pwede palitan ng sonship. Tayo po ay adopted bilang sons and daughters of God. Wow. So sabi ng talata, for you, tayo po yan, we believers did not receive the spirit of bondage again. Bakit may again? Because in the old law-keeping covenant, yung mga tao doon under that covenant, may takot sila. Kasi ang old law-keeping covenant po is based on man's performance. Pag hindi sila nakasunod, may kaalinsabay po na parusa o sumpa. At kapag sila naman po kasunod, it should be 100%. Hindi pwedeng 99.5%, hindi pwedeng 99.9%, it should be 100% obedience. Pag nakasunod po sila, sila po ay pagpapalain ng Diyos. But the sad part is, pag hindi mo nasunod, and you miss one doon sa kautusan, you will be cursed, according to James chapter 2, verse 10. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, in just one point, you are guilty of all. Kaya po sabi dito ng talata, for you did not receive the spirit of bondage again to fear. So yung old law-keeping covenant, may elemento ng takot. Kasi it's based on man's performance. Pag hindi ka nakasunod, talaga naman, may kaalinsabay na sumpa. Pero pag nakasunod ka, may kaalinsabay o may kasamang pagpapala. So dito natatakot ka talaga. No? So ang mga tao po sa ngayon, mga nagpapasailalim pa rin sa old law-keeping covenant, may takot talaga. Nakikita nila ang Diyos, hindi bilang tatay, bilang tagapaghatol. Pero ang mabuting balita, hindi na raw po natin dapat tanggapin pa itong spirit of bondage again to fear. Wow! But we receive the spirit of adoption. Have this sense of intimacy with God na adopted na tayo bilang sons and daughters of God. Sa tayo po yung mga anak na ng Diyos. By whom we cry out, Abba, Father. Amen. Now, bilang mga mananampalataya, anything po na nanggagaling, anything po na natatanggap nyo na kayo po ay natatakot, gaya na sinabi ng talata mula sa Romans 8:15, hindi po galing sa Diyos. Malinaw po iyon. Kagaya po nitong mga nakalipas sa araw, ako pag pinapanood ko yung mga kababayan natin na talaga naman nagdurusa sa kanilang pagprosesyon. At dami po nasaktan this year. Sobra. Meron ako napanood kagabi na hinimatay. Tapos ilang beses siyang nalaglag. Kalooban po ba ng Panginoon yun? Hindi po. At hindi po nakakatakot lumapit sa Diyos. Actually, ang Diyos po ang lumalapit sa atin. Hindi mo na kailangan pang magpakamatay at magdusa para lumapit sa Kanya. Now, anything po na nagbibigay sa inyo ng takot, hindi po galing sa Diyos yan. According to 2 Timothy 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power sa isip, which is the main faculty of your soul, and of love sa ating emosyon, and of a sound mind sa ating will. So binibigyan tayo ng maayos disposisyon ng Diyos. Hindi yung tipong gagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi mo naintindihan. Meron pa nga akong napanood na in-interview na isang kababayan natin na mahina na po yung katawan niya. Hindi na siya nakakasama at nakakasampa dun sa andas. Sabi niya, pag daw hindi siya nakakasampa, pakiramdam daw niya, nagtatampo raw sa kanya si Nazareno. Sabi ko, sayang, no, kung nalaman lang niya ang mabuting balita na Ebanghelyo, hindi po magtatampo sa inyo ang Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. So sana po, yung mga kababayan natin, at sa mga nanonood ngayon, kung kayo po'y napapagpala sa inyong at napapanood at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon, marami po ang maabot. Kaya po sa ngayon, at sa mga darating na panahon, ito pong buong Enero, minabuti ko pong pag-usapan natin kung ano nga ba ang tunay na itinitibok ng puso ng Diyos.
Ang pulso ba ng pintig na puso ng Diyos ay mabilis o mabagal? Aalamin natin. Kasi di ba may mga puso mabagal daw ang tibok eh. Pero naman iba, mabilis ang pintig ng puso. Di ba mga taong in love? Di ba, Ate Chi, pag in love ka, mabilis ang pintig eh. Di ba? Marami ding mga in love dito sa church natin eh. Kagaya ni Kuya Makoy. Kinakabahan yung mga nasa likod eh. Kagaya ko. Sila Kuya Ed. Sila Brother Joel. Yung nasa likod. Nasa media natin. Mabilis ba ang tibok ng puso? So ganoon din po alamin natin kung ano ang klase ng pagtibok ng puso ng Diyos sa araw pong ito. At pagpapatuloy po natin na kung saan ay ipapaalam sa atin ng Diyos ang kanyang pintig sa pamamagitan po ng isang talinhaga. Sa English ay parable. Now, alamin natin. Muna, what is a parable? Sa Tagalog, talinhaga. Yan na, talinhaga, mga kapatid. Parable, it means, sabi ng Merriam-Webster Dictionary, a usually short, fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. Also, something such as a news story or a series of real events likened to a parable in providing an instructive example or lesson. So bakit ba may parable po sa Bible at pangkaraniwan, ito po ang ginagamit ng Panginoong Jesus kapag siya po ay nagkukwento at nagbabahagi ng mensahe ng Ebanghelyo. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Panginoong malaman sino yung interesado. Kasi naniniwala siya, ang mensahe po ng Ebanghelyo, importante. Kumbaga, di ba pag meron tayong daladalang pagkain, hindi mo lang basta hinahagis yan eh. Tinatanong mo muna yung tao, gusto niyo po? Kasi sayang naman, baka hindi kainin eh. Ganon din po ang Ebanghelyo. Idinadaan ng Panginoong Jesus sa mga talinhaga at parable. At para malaman niya kung sino yung mga interesado, kagaya ng mga disipulo, usually interesado sila. Pag umuwi na sila, sinasabi nila sa Panginoon, Panginoon, anong ibig mong sabihin doon sa kinuwento mo sa amin? So ganon din po tayo. Pag tayo po yung nag-church, ako po personally, until today, kapag nag-aaral po ako at nakikinig pa rin po kay Pastor Prince, sinasabi ko, Lord, give me a fresh revelation. At talaga namang ibinibigay po ng Panginoon yung kanyang bagong kapahayagan. Bagaman, napakinggan ko na yung message na yon. Meron na isang message ako napakinggan, pero talaga namang iba-iba yung mga kapahayagan sa akin until today. Praise God. Now, so binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ipakita sa Kanya kung interesado tayo. Kaya pala dinadaan niya sa parable. Pero pansinin niyo po yung mga hindi interesado, pangkaraniwan sinasabi nila, meron po iba mga nagsisimba, alam ko na yan. Pero nga nagsabi sa akin before, ito naman si Pastor, paulit-ulit eh. Well, nakakalungkot po isipin na. Sabi po ng Apostle Pablo in Philippians 3 verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious or boring, but for you it is safe. May mga bagay po talagang kailangan ulitin para maalala po natin. Yun po yung beauty nun eh. Kasi ano ang gamot sa nakakalimot? Paalala. Kasi dapat po talaga inuulit-ulit natin kasi pangkaraniwan ang tao po, ang propensity natin, makarinig tayo ng isang grace message. Tapos nakarinig ka ng siyam na baliktad. Makarinig ka ng siyam na grace message and then nakarinig ka ng isang old law keeping covenant message, babalik ka na naman sa law. Yung pong propensity natin eh. Kaya po dito sa biyaya, sa atin pong pag-aaral, inuulit-ulit natin at kung papansinin nyo, nilalagay ko po talaga yung mga verses. Kaya sabi ng iba, kahit makulit na ako, pero sabi nga ni Apostle Pablo, for me to write the same things to you is not tedious or boring. But for you, it is safe. Mas makakabuti po sa inyo yun. Kaya yung ibang mga nagsasabi, alam ko na yan. Alam mo po yung mga taong nagsasabing alam na nila. Sabi nga ni Tito Boy, ikaw na. Doon nagsisimula yun eh. Ay, nako, ano na yun? Tapos na ang kanyang pangunawa. Pero yung mga taong talaga namang, di ba, tayo po dito sa church, we praise God. Ako, I praise God. Nagsi-church po tayo, it's because we're asking the Lord, Lord, meron na namang bagong message. Give it to me. Yun po ang gusto ng Panginoon.
At gusto ng Panginoon tayo po ay laging gutom at uhaw sa kanyang salita. Gaya ng sinasabi ng Psalm 42 verses 1 to 2. Ito po yung song na favorite ko. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Di po ba? Kaya I praise God, pag pupunta kayo ng church, maganda pong attitude yun. Lord, meron akong hindi alam at gusto kong malaman yun. At ngayon pong araw na ito, pagyayamanin natin yung ating pag-uusapan, isang talinhaga na mismong kinuwento na ating Panginoon Hesukristo. Kaya patuloy po natin aalamin at mapagyaman mula sa magandang talinhaga na ibinahagi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon, gaya po ng sinabi ko kanina, malaman natin ano ba talaga ang itinitibok ng puso ng Diyos. Ito ba ay mabagal? Yung mga mababagal ang tibok ng puso, mga hindi in love yan eh. At ito yung mga kadalasan pag mabagal pong tibok ng puso nyo, wala sa tamang ritmo, ay mabilis pong madedo yan. Pero kapag tama yung ritmo, mabilis. Ibig sabihin, in love na in love. Amen? Di ba, Jet? Oh. Hawakan nyo nga po yung mga puso ninyo kung gaano kabilis ang tibok. Sige nga, mararamdaman nyo yan eh. Pastor, yung aking, tug. Naku, pag kailangan mo ng prayer, mabagal. So alamin natin mga kapatid, let's start with Luke 15. Ito pong istoryang ito ay from verse 11 until 32. So mahaba-haba, hihimay-himayin po natin. Pero hindi natin tatapusin. Hihimay-himayin po natin itong darating na Sunday. Okay lang po sa inyo yan? O gusto nyo isang diretsyo na natin hanggang mamaya? Kung wala lang kaming taytay, tatapusin namin kahit mga 6 na oras tayo eh. Luke 15 verse 11, Then Jesus said, take note si Jesus po nagkwento dito. A certain man had 2 sons. Ito pong parable na ito or talinhaga, ito ay pamilyar ng maraming tao at sikat na sikat po ito sa tawag na the parable of the prodigal son. But for me, mali yung title. It should be the parable of the father of the prodigal son. Ulitin ko it should be the parable of the father of the prodigal son. Why? Because sabi ng talata, then Jesus said, a certain man. So, kanino nakafocus? Hindi dun sa 2 sons. Kaya nga siya may 2 sons, yung man, father siya. Amen? So, a certain man, singular, isang tatay, isang lalaki, may 2 anak. At kaya siya naging tatay, may 2 siyang anak. For example, si Kuya Makoy, meron siyang 2 anak. Si Angelo at saka si Sean. Kaya ang tawag nila kay Kuya Makoy, ano bang tawag si Kuya Makoy? Papa. Or Papa. Mayaman eh. Tama? So, the title should be The Parable of the Father. Na, kanino po yung focus? Sa Father. Of the prodigal son. Pero pangkaraniwan, pag pinag-uusapan ito, lagi na lang, bata pa lang ako, until today, sinasabi nila lagi ang title sa Luke 15. Pag tinignan mo rin naman sa Bible Verse 11, the parable of the prodigal son. Laging ganon. Pero dito po sa church natin, pag tinanong kayo, familiar ka ba sa the parable of the prodigal son? Sasabihin mo sa kanila, hindi, mali yung title. It should be the parable of the father of the prodigal son. At ngayong araw pong ito, pag-uusapan natin, yung mabubuting ginawa nitong father na ito at hindi po yung mga masasamang ginawa nitong suwail at pasaway na anak. Itong younger son. Kasi may 2 anak po yung tatay. Okay? So pagyayamanin natin. And in the Bible, in the scriptures, pag nagbibigay po ng talinhaga ang Panginoon, may mga pagkakataon, meron po mga 2 types. And in this case, tatay dito, it's a type of God. So, para po maintindihan natin yung tinitibok ng puso ng Diyos, ng ating Aba sa langit, kwento po, nagbigay po ng magandang kasaysayan o kwento itong ating Panginoon Hesukristo para maunawaan natin. Kasi bilang tao, kailangan tayong dalhin ng ating Panginoon Hesukristo doon sa kapasidad natin para maunawaan natin ang lalim ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya dinadaan niya sa talinhaga. Okay, once again, so ano po yung tamang title ng ating message? The Parable of the Father of the Prodigal Son. Amen. Now,
ito pong parable na ito ay tumutukoy sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, dahil po sa nagmamahal na tatay na ito, ay napakabuti po na kung saan ay talagang hindi po natin matatawaran na kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. One time po, may nagtanong po sa akin, Pastor, pag sinabi ba nating gospel, ito ba yung mga dapat gawin ng tao? Ay mga 7 keys for you to be blessed by God, 7 ways on how to give praise to the Lord. Ito ba yung mga tipo ng dapat gawin ng tao? Is this the gospel itself? Sabi ko, hindi po. Ang gospel po, it's all about what Jesus, the man, did at the cross. So nakafocus to sa mga ginawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. At dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, gaya po ng mga nangyayari ngayon sa, pasintabi sa mga kababayan po natin na hindi ko po kayo kinukutya, pero gusto ko mong buksan na ating isipan na kung kayo po yung nagpapakahirap na lumapit sa andas, pero alam niyo po, sabi po ng Biblia, hindi mo na kailangan pang magdusa at magpakamatay at mahirapan at mabalian ng kung ano-ano ng bahagi na iyong katawan. Dahil sa pamagitan po ng mga tinapos sa gawa ni Kristo Jesus, ang Diyos po mismo ang lumalapit sa atin. Di po ba napakabuti na ating masalangit? Sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 2, For I made the decision to know nothing, that is to forego philosophical or theological discussion regarding inconsequential things and opinions while among you except Jesus Christ and Him crucified and the meaning of His redemptive, substitutionary death and His resurrection. So pag sinabi nating gospel, ito po ulitin ko na naman para po sa benefit po ng mga baguhan nating tagapakinig. It should be focused on Jesus Himself and what He has done at the cross. Yun lang. Kaya sabi ni Apostle Pablo in New King James Version, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And because of His crucifixion, malaya na po tayo makakalapit sa Diyos. So that's the gospel. Kaya po yung ninhaga na shinare ng ating Panginoon Jesucristo, pinapakita po dito kung ano yung dapat na attitude ng isang taong kagaya ko. Tayo po ay, yung prodigal son doon, tayo yon. Tayo mga alibughang anak. At yung tatay sa talinhaga, yun po yung ating aba, yung ating ama sa langit. Ang tawag po din ay typology or tupos in Greek. So pag binabasa natin yon, you have to see the prodigal son, ako to. At yung father, ang ating aba sa langit. Amen? So nagkakariinawan po tayo, church. Tingnan natin ang ibig sabihin ng prodigal. Prodigal, ito po yung mga definition. Carelessly and foolishly spending money, time, etc. Characterized by profuse or wasteful expenditure. Recklessly spendthrift. Yielding abundantly. Sa Tagalog, ay nagwaldas ng walang kapararakan. Sabi sa akin ni Mrs. Ka, lalim naman ang Tagalog mo. Sabi niyo nga po, walang kapararakan. ano nyo na yan na nagagamit pa ba yun sa panahon natin yan? Hindi, ano? Sa panahon natin yan, anong sinasabi natin sa mga taong walang pakialam gumastos? Anong term doon, Ate G? Yung modern term sa mga walang kapararakang paggastos, waldas. Waldas pa rin. Wala bang mga kabataan anong tawag doon? Mga walang bitaw. Yun ang hinihintay kong sabihin nyo eh. Ito yung mga walang ginawa sa buhay. Talaga namang walang bitaw. Walang pakundangan sa paggastos. So, importante po na pag-uusapan natin itong mga bagay na ito at pagyamanin natin yung mabubuting ginawa ng ama sa kanyang pasaway na anak. Hindi natin pagyayamanin itong ginawa ng pasaway na anak na ito. Suwail pa po siya. Bakit ko tinawag na suwail? Alam niyo po, nung kanya nilapitan ng tatay niya at sinabi niya, gusto ko nang makuha yung aking mana. Naku, napakamali po nun. Sa kultura ng mga Hudyo. As if you're telling your dad, tayo mamatay ka na.
Pag sinabi mo sa tatay mo, halimbawa si Josh lumapit kay papa niya. Ano pong tawag sa inyo ni Josh, Brother Joel? Daddy. Pamayaman din, ano? Daddy. 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 Mas malaki pa si Josh sa tatay niya, no? So, ganyan lumapit si Josh. Daddy. Parang ako lang din eh. Tsaka si Abis eh. Daddy, kunin ko na nga pala yung mana ko. Alam niyo po, pag ginawa mo sa tatay mo yan, sa kultura ng mga Hudyo, as if you're telling your tatay, tay, mamatay ka na. Masakit yun, ha? Halimbawa, sabihin sa akin ni Abis yun, Daddy, kunin ko na yung kayamanan ko, yung mana ko. Sakit yun. Eh kung ako yun, baka uunahin ko siya eh. So, welcome bata ka, ha? Pero tingnan natin, ano po ang ginawa ng tatay dito sa ating kwento. Let's go back to verse 11, still with Luke chapter 15. Then Jesus said, a certain man had 2 sons. Verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. Alamin natin, nagalit po ba si tatay? Hindi po siya nagalit. Ang ginawa ng tatay, still with verse 12, second part, so he divided to them his livelihood. Bakit to them? Naalala niyo po, dalawa yung anak niya? So dito, na pwede sana magalit si Itay, pero ang ginawa ni Itay, binigay na yung mana sa kanyang dalawang anak. Rightfully, binigay yung mana dun sa bunso, napagyaman din yung panganay. Kasi yung panganay, 2/3 sa matatanggap niya. Sa kultura ng sa tradisyon. Tama ba? Sa kaugalian ng mga Hudyo. So mas yumaman yung panganay. Pero ibinigay po ng tatay yung para sa kanila. Di ba? Napakabuti ng tatay na ito. So simula pa lang, nalaman natin yung tatay na ito ay napakayaman. Who is a type of our Abba. Amen. Mayaman ang tatay natin sa langit. Amen. So once again, he divided to them his livelihood. And we all know, kasi alam ko po itong Luke 15, kabisado na po ng marami sa ating mga nananampalataya. Para to make the long story short, this is verse 12, yung binasa nating huling talata. Verse 13 until 16, nakuha na po niya yung kanyang mana. Ang pagkakuha niya, winaldas. Kasi nga po, waldas itong batang ito. Nasanay siyang nabuhay ng walang bitaw. Gamitin ko na yung terminong yun. Pero hindi po siya tsumatsamba sa pagkain, ha? Mayaman yung tatay, eh. Hindi siya naghihikahos. Mayaman siya. Hindi siya kasama sa mga grupo na naghihikahos. Mayaman yung tatay. So dito ngayon, natanggap niya yung kanyang mana. And then, hanggang sa verse 16, dahil po sa paghihirap nung kanyang lugar, may tagutom, naranasan din po niya. At dahil nalusta niya yung kanyang minana, naubos na yung pera niya. Ganun po yung mga waldas eh. At naganap siya ng trabaho. Pumasok po siya sa isang babuyan. At ang masakit dito, pati po yung pagkain ng baboy, kinakain na rin niya. And then, in verse 17, napag-isip-isip po ng batang ito, na sa bahay ng kanyang ama, yung mga alila nila doon, isipin nyo, marami silang alila. So talagang mayaman yung ama. Napag-isip-isip niya, yung mga alila doon, hindi sila sumasalya at hindi sila tsumatsamba sa pagkain. At hindi sila naghihikaho sa buhay. Dahil pag kumain po sila, marami pang natitira. Naranasan niyo po ba yon? Especially ngayong bagong taon, marami tayong kinain at maraming tira. Ako nung kahapon nabalitaan ko, nagpakain daw si Ate Chi. Sabi nila, masarap daw yung spaghetti. Hindi ako basta-basta naniniwala sa ganun. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan ko aktual na, di ba, Kuya Makoy, aktual. Huwag ganun. Huwag ganun, Ate Chi. Spaghetti ba yan? Ako, gusto-gusto pa naman ng spaghetti sa bahay namin. Puro puti ang niluluto. Kasi yung dalawang bata, kalabang ko yan eh. Pag pula, ilang taon na rin ako hindi nakakain ng spaghetti pula. Kasi hindi pa kami nakating kahapon. Salamat kay Ate Chi.
So, mayaman si tatay. Ang ganda ng kwentong ito, mga kapatid. And going back to verse 17, napag-isip-isip niya, yung mga alila namin, kadami nila, pero hindi sila tsamba kumain, hindi sila nagkikahos, at pag kumain sila, ang dami pang natitira. So he made a decision. Basahin po natin, ha? 16. Ito na yung kumain siya ng, lagyan natin muna, Kuya Emma, na, para patunay na siya po'y kumain din ng pagkain ng mga baboy. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. And then in verse 17, but when he came to himself, he said, the younger son, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. So, sabi niya, nung napag-isip-isip niya, but when he came to himself. Now, church, bago tayo magtuloy-tuloy at pagyamanin yung talatang ito, marami nagsasabi ngayon mga tagapagturo, uy, parang nagkaroon ng magandang repentance itong batang ito. Pag sinabi po kasing repent, o repentance, metanoia, change of mind, meron naman talagang pagpapalit ng isipan. But hindi for the good. Meron siyang hidden agenda. Pero pangkaraniwan ng turo, uy, mukhang nag-iba na yung batang ito, pero I beg to differ. Hindi po talaga siya nagbago at hindi natin mababasa na kaya nagbago siya ng isipan dahil mahal niya yung tatay niya. Isipin mo kung mahal mo ang tatay mo, balik tayo, rewind tayo uli. Kung mahal mo tatay mo, hindi mo sasabihin sa tatay mo, tay, ibigay mo na yung mana ko. As if you're telling him, mamatay ka na. Now, nung napagtanto niya na sa bahay ng aking ama, maraming katulong at sila pag kumain, talaga namang nananagana at marami pa natitira. So, na-realize niyo, bakit po niya na-realize yun? Kasi kumakain na po siya ng pagkain ng baboy. Nakakain na po ba kayo ng pagkain ng baboy? Inaagawan niyo pa ba ang mga baboy sa panahong ito? Pag ginawa natin yun, ibig sabihin, sobrang hirap ng buhay, hindi po ba? Hindi, nung pinag-aaralan ko to, siguro pag kumakain ka na ng pagkain ng baboy, ibig sabihin, wala na talaga siyang choice. Kailangan na niya kainin para mabuhay. So, ganun kahirap yung buhay niya. And then he said to himself, how many of my father's hired servants? Mayaman talagang bayaring mga alipin. Ibig sabihin, pinapasweldo sila. How many? So, ibig sabihin, marami of my father's hired servants have bread enough and to spare. Now, kinumpara niya yung sarili niya, and I perish with hunger. So, ano yung cause ng kanyang metanoia or repentance? Dahil ba mahal niya yung tatay niya? No. Dahil siya ay Tom Goods. Alam niyo yung Tom Goods, mga kapatid? Ito yung nararamdaman natin sa mga oras na ito. Di ba? Buti pa si Ashley kanina kumain na ng sinangag. Ito na rin po yung nararamdaman ko sa ngayon. Pero hindi kagaya nito. Okay? Verse 18. So dahil sa gutom, hindi dahil sa pagmamahal. Gusto ko lang linawin yun, ha? Hindi dahil sa mahal niyang tatay niya. Kundi dahil sa gugutom siya because of tummy. His hungry tummy. Yun po yung cause ng kanyang repentance. Sabi niya, sa bahay ni Itay, maraming mga servants siya doon, hired servants. Pag kumain sila, busog na busog, at marami pa natitira. And then, nagkaroon siya ng plan. Sabi nga in verse 18, I will rise and go to my father. And I will say to him, now, pumasok na dito yung kanyang rehearsed speech. Okay? So, ibig sabihin, planado, mga kapatid. Bakit siya nagpaplano ng ganito? Because of gutom. Alam mo, pag gutom kayo, marami tayong naiisip, no? Naalala ko pag dumidiskarte ka talaga pag gutom ka, Naranasan ko na rin po yun, yung tipong talagang maisingit ko lang, talaga pong hirap na hirap kami sa buhay. Nagsara yung pinapasukan ni Mrs. Ako naman ay kumonti din ang gig ko nung Kuya Makoy. Meron akong trabaho pero hindi sumasapat. May gig kami. Noong mga panahon yun, sabi ko, Lord, ba't ganon? Kasi nga may nagkwento sa akin na dati kong leader sa church na kaya hirap ka sa buhay, meron kang kasalanang itinatago.
At talagang hindi ko na maalala kung ano yung pang mga kasalanan tinatago ko. And then, tumating sa panahon na sabi ko, bukang ito na yung parusa sa amin ng Diyos na wala ng work si Mrs., nagsara yung bangko niya. Hindi po kami may-ari noon, bangko na pinagtatrabahuhan niya. And then kami, wala pang masyadong gig. Sabi ko, ba't wala na masyadong nagpapakasal? Konti na rin. So sabi ko, naalala nga, sabi nung isa sa mga leaders ko, pinagdurusahan mong kasalanan mo. So talagang bigat ng puso ko noon. And then, sabi ko, Lord, bakit ganun? Na ang layo-layo mo sa akin dahil lang sa kung anumang kasalanan yon. And to make the long story short, kinausap ko si Mrs. Ma, kako, mag-repent tayo sa Panginoon. Nag-repent kami. And FYI sa mga first time nakarinig po, tinanong ko po si Mrs. for the sake lang na ilantad po kung may kasalanan. Kasi ako alam ko wala akong naitatagong kasalanan. Bagaman alam ko, ako makasalanan. Pero talagang tinapat ko na si Mrs. kasi mahirap din magkasala pag wala kang pera. Hindi ka masyado nagkakasala pag walang pera eh. Nung panahon yun, hirap na hirap kami talaga. Tinanong ko si Mrs. Ma, baka naman may boyfriend ka na, hindi ko alam. Buti na lang, napakabuti ng Mrs. ko, hindi niya ako sinampal. And then sabi ko sa kanya, Ma, kasi sabi nung isa sa mga leaders ko sa church, baka meron tayong kasalanan na itinatago. Kaya siguro hirap na hirap tayo. At nung mga panahong yun talaga, pag naglalakad ako sa kalsada, gumagano. Pag alam mo, pag gutom ka, gumaganon-ganon ka rin. Gumaganon-ganon ka. Pag may, tumitingin kami talaga sa lupa kung may mga piso-piso. Naranasan niyo po yun? Ako, naranasan ko yun. Tapos may kaming relo. Relo ng tiyahin ko binigay na sa akin. Hindi ako maalam sa relo eh. At sa mga jewelries, hindi ako maalam. Sabi ko, Ma, isanla natin to para may pagkain tayo. Totoo po ito hindi ito joke time. This is true. Naranasan po namin ito. Pagdating namin doon sa pawn shop, sabi nung babae doon, hindi po pwedeng isanla ito. Automatic pala. Buti na lang yung mga anak po namin nakikisama. Kasi sa umaga, ito may kahalong joke ito, pero si Arya nakakatawa. Ang ulam namin sa umaga ay sardinas na may sayote. Totoo po ito Tapos sa gabi, ano yung ulam namin uli sa umaga? Sardinas na may sayote. Magaling si Mrs. mag-budget Sa gabi po nagiging sayoting may sardinas. Tapos nagsalita si Aryan talaga. Nung nakita niya, wow, my favorite. Hindi ko alam kung niloloho kami ni Aryan o talaga natutuwa siya. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon, hindi kami ginalis. Ilang araw kami nagsasardinas at saka hotdog. Kaya matagal na panahon talaga hindi ako nagkagusto sa hotdog Masarap ang hotdog paminsan-minsan, although hindi siya healthy, Pero pag lagi mo siyang kinakain, kahit gaano pa kapula yung hotdog na yan, hindi siya masarap. So ito yung dahilan. Talagang naman, naiintindihan ko itong batang ito. Because of gutom, he decided, sabi niya, I will rise and go to my father. So finally, pabalik na ako sa tatay ko. So once again, ano po yung motivation niya? Because of hungry tummy, gutom. And then, we'll say to him, meron ng rehearsed speech, Father. Diba? Para lalong merong drama. Father, I have sinned against heaven. Tapos bigla siyang titingin sa tatay, and before you. Siyempre, para may dating, di ba? Para convincing. Ba't niya pa ginawa ito? Para, ito yung reason. Verse 19. Ito yung reason, ba't niya gagawin ito? Dahil sa gutom, and then, pinabigat pa niya yung kanyang rehearsed speech. And I am no longer worthy to be called your son. Ito yung rehearsed speech niya. And then, para feeling niya kasi, meron siyang wrong believing sa tatay niya, para hindi ako yariin ng tatay ko at pagalitan, para quits kami, magbibigay ako ng deal. Meron akong proposal. May proposal yung bata. Make me like one of your hired servants. So para kumain siya, okay tayo, babalik ako sa'yo dito. Para quits tayo, para wala ka na maisumbat sa akin. Gawin mo na lang ako isa sa mga alipin mo. Ganon ang tao mga kapatid. Ganon tayo Pag lumalapit sa Diyos, Lord, lumalapit ako sa iyo ngayon Itong attitude na marami sa atin. Ito yung paglapit ko sa iyo Lord
gusto ko ito. Pag pinagbigyan mo ako at na-close ko yung deal na ito, promise, sisimba ako next Sunday. Di ba? Tayo pa nagbibigay ng proposal sa Diyos. Tayo pang gumagawa ng mga deal sa Diyos. Lord, tandaan mo to, Lord. Ma-close ko lang tong deal na ito. Magbibigay ako sa gawain mo. So, on the other hand, pag hindi na-close, hindi ako magbibigay. So, very conditional. So, ganun ang tao, no? At ganun din po itong batang ito. At kung mapapansin nyo, wala kang nabasang please doon sa kanyang proposal. Make me. May command pa eh. Make me like one of your hired servants. So bakit po ganito yung batang ito? Because he had a wrong believing about his father. Ang sama ng pananaw niya sa kanyang tatay. Para bang sinasabi ng batang ito, ng kagaya natin, kapag nagkatrabaho ako, Lord, sisimba na ako tuwing Sunday. Tapos nagkatrabaho. Hindi na nakapag-church. Yun na. Ang daming ganyan. Ako rin, before guilty ako. Ang dami kong panata sa Diyos. At ang mga Pilipino mahilig sa panata. Kaya nga po may nangyayaring translasyon. Yung iba doon, mga namamanata. Pagbigyan mo lang ako dito, Lord, yung iba naman lumalapit. Lord, ngayon lang ako lumapit sa'yo, Ngayon lang. Pagbigyan mo lang ako. Ngayon lang, Lord, sa tanang buhay ko, hindi kita nilapitan. Ngayon lang ako nag-pray. Isipin mo sa tanang buhay niya, hindi siya nag-pray. Ngayon lang. Pagbigyan mo ako. Para quits tayo, wala akong hinihilingin na iba. Walang biyaya, pagbigyan mo lang ako, ano lang tayo, gantihan mo lang ako, gagawa ako ng mabuti sa'yo. Ang yabang natin, mga kapatid. At ganoon din po itong batang ito. So, para quit sila at makita niya na wala akong dapat pagbayaran sa'yo, tatrabahuhin ko naman eh. At maraming relihiyon ganon. Hindi nila matanggap ang biyaya, believing na meron naman akong kayang gawin eh. Kaya kong maglingkod sa'yo. But the beauty of the gospel is this. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, for we have been saved by grace. Wala tayong iniambag. It is by grace. It is a gift of God. Ano pong ginagawa natin sa gift? It is something, first of all, paniwalaan natin, believe, and then receive it, and then use it. Pero itong batang ito, wala siyang ganun. So nagbibigay siya ng proposal. Make me like one of your hired servants. Nang sa gayon, pakiramdam niya, ay maluwag sa dibdib ko. Yung pagkain na papakain mo sa akin, pinagbayaran ko naman pinagtrabahuhan ko Pero alam niyo po, tingnan natin kung ano yung iniasta ng ama sa kwento, sa kanyang proposal. So once again, ano po yung proposal ng bata sa kanyang her speech? So wala pa po siya sa bahay ng tatay niya. Andun pa lang siya sa bahay niya. Siguro may katabi siya mga habang umuoink-oink yung mga baboy doon, mag-rehearse speech na siya. I have sinned before God and before you. Wow, grabe ang dating, I am no longer worthy to be called your son. So, wag mo na akong tatawaging anak. So, ano kanyang proposal? Hindi na ako anak, wag mo na ako ituring na anak. Ituring mo na lang ako isa sa mga alipin mo. Now, anong sabi ng tatay sa kwento? Ito na tayo, 2 Corinthians 5:19. Mga kapatid, kahit meron po kayong pagkukulang at kung kayo man po ay lumalayo pa rin sa Diyos, hindi po pakay ng Diyos sa ibinigay ang kanyang bugtong na anak para gawin kang alipin. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo po'y akuin niya bilang kanyang mga anak. 2 Corinthians 5:19. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. So yun ang gospel. For God so loved the world that He gave His only begotten Son because He is now in the ministry of reconciliation. Basahin ko na buo mga kapatid. Not counting people's sins against them but canceling them. And God has He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. Because kung papayagan po nung tatay sa kwento, nagagawin siyang alipin, hindi po reconciliation yun Pag sinabi mo reconciliation, babalik kayo sa dati niyong estado. At bilang tatay at anak, dapat anak-tatay ang relasyon. Pero ang gusto nung anak, hindi, gawin mo na lang ako isa sa mga alipin mo. Sumasanggap po ito sa pakay ng Diyos. Hindi niya gusto mangyari yon. Kaya alamin natin
kung tumutugma ba ang 2 Corinthians chapter 5 verse 19 sa mga sumunod na nangyari sa Luke 15. So dito na tayo sa verse 20. And, of course, nagplano po itong batang ito sa verse 20, isa sa katuparan na po niya yung kanyang plano. At para masabi na niya yung kanyang rehearsed speech. And he rose and came to his father. So, nag-ano na siya. Papunta na siya doon sa tatay niya. But, when he was still a great way off, malayo pa po siya, his father saw him. So, sino pong una nakakita? Yung tatay. Malayo pa yung younger son, nakita na po siya nung tatay. Bakit? I believe yung tatay na yon hindi umaalis doon sa kanyang kinalalagyan simula nung umalis yung bata. Ganon po ang Ama natin sa langit. Hindi siya umaalis sa kanyang kinalalagyan nung ikaw ay nawalay sa kanya. Pero kung ako yan, umalis ka, uwi na, ikaw bumalik mag-isa. Umalis ka, mag-isa, bumalik ka mag-isa. Pero yung tatay na ito, ibahin niyo. His father saw him. And then, his father had compassion. That's number 2. His father ran. His father fell on his neck. He embraced his son. Yung fell on his neck, embraced. And his father kissed him. 5 bagay po itong ginawa ng tatay. And number 5 in the Bible is the number of grace, has said. So lahat ng kilos ng Panginoon may significance. Tinuturo sa atin. Hindi siya kumikilos ng basta-basta lang. Lahat with diligence. At ito po yung mensaheng ginagawa niya sa atin. Lahat ng pagkilos ng Ama sa kwentong ito, it's all about His undeserved favor, grace. Amen. 5 amazing things the Father did to His prodigal son. Number 1, from afar off, yung bata, his father saw him. And then, his father had compassion. Siya po yung naawa. Hindi sinabi ng tatay, ala, dumarating na aking suwail na anak. Di ba ganun tayo minsan pag gagalit tayo sa mga anak natin, no? And then, number 3, his father ran towards him. Ito yung sasagutin natin today. Bakit tumakbo si Itay? His father embraced him. And of course, number 5, his father kissed him. Wow! Isipin nyo, kayo po itong, sa mga nanonood sa atin, kayo po itong lumalayo sa Diyos. Pero 5 bagay po ang ginawa ng Ama doon sa Suwail, sa kanya anak na Suwail. Now, once again, mga kapatid, going back sa aking mga tinuran kanina, pag nagbabasa po kayo ng scripture, sa mga kwento po natin Panginoon, may typology. Yung pong Father dito, it's a type of our Heavenly Father. Yung prodigal son dito, tayo po ito mga Suwail na anak. Okay? So ano pong ginawa ng Ama nung nagpasya na yung anak na bumalik sa kanilang tahanan? Habang siya po'y nasa malayo pa, his father saw him. Siyang una nakakita dahil hindi po umaalis yung tatay sa kanya kinalalagyan. Bakit hindi siya umaalis doon? Hinihintay niya yung kanyang anak. Ang Diyos po ay naghihintay sa inyo hanggang sa ngayon. Amen. Bagaman marami po mga tao lumalayo sa Diyos kasi meron silang wrong thinking about Him. And praise God, kaya po kayo nag-church it because I believe it's my responsibility to tell you the truth. Na matagal na po naghihintay at nakatayo doon yung tatay. Inaabangan ka. Amen and amen. Luke 15:21 na po tayo. And the son said to him, Father, ito na, yung kanyang rehearsed speech. Siyempre, kinabisado niya po ito. I have sinned against heaven and in your sight and am no longer worthy to be called your son. This is Luke chapter 15, verse 21. Rehearsed speech. Naalala niyo po yung kanyang proposal sa tatay niya? What was his proposal sa tatay niya pag nagkita sila? Kasi rehearsed speech, di ba? Ano sabi niya? Make me like one of your hired servants. Hindi na po niya nasabi dito yun. Let's go back to verse 19. B. Make me like one of your hired servants. Now, pagdikitin natin itong 2 verse na ito and see the difference. And the son said to him, according to Luke 15:21, Father, I have sinned against heaven and in your sight and am no longer worthy to be called your son. Yun lang po ang nasabi niya. Pero sa verse 18 until 19, Father, I have sinned against heaven and before you, mukhang tumugma naman yung mga naunang rehearsed speech ng bata. And I am no longer worthy to be called your son. Pasok pa rin doon sa kanyang sinanay na speech. Now, ano yung hindi niya nasabi dito? Make me like one of your hired servants. Marahil habang nag-uusap sila,
Dahil ang tatay po una nakakita sa kanya, ang tatay po yung una na awa, ang tatay ang tumakbo sa kanya, papalapit sa kanya, mga kapatid. And then, ang tatay din pong yumakap sa kanya at siya pa rin pong humalik sa kanyang anak. Ang isipan ng tatay dito, tuwang-tuwa siya, narito yung anak ko. Habang nagsasalita yung bata, pwedeng ganito ha. Parang eksena namin nung aking ex-GF before, na sabi sa akin ni Mrs. dati, mahal mo ako, hindi mo ako kilala. Ginanong ko siya sa labi noon. Hindi mahalaga kung sino ka man. Ginanong ko siya, Tita Josie, Tita Pinky, ginanong ko eh. Tumama sa ilong yung isbang daliri ko eh. Ganon din ang Panginoong Diyos eh. Yung tatay dito, hindi na niya pinatapos. Alam niyo kung bakit? Ang idea ng tatay, wala na akong pakialam sa nakaraan mo, ang mahalaga, narito ka. At bumabalik ka sa akin. Wow! Luke 15:24, for this, my son was dead and is alive again. Wow! Mga kapatid, nakikita niyo yung revelation dito? He was lost and is found. And then, ano nangyari sumunod? And they began to marry. Nagkasayahan po sila. At hindi na po nila pinag-usapan kung ano man yung mga ginawang kalokohan itong batang ito. Nung pagwawaldas, di sinabi ng tatay, nasaan yung pera? Aber, inubos mo yung pera ko? Napakasama mong bata. Wala kang bitaw. Tapos ngayon, naghihikahus ka at tumatsamba ka lang sa pagkain, babalikan mo ako dito. Hindi po ginawa ng tatay yun. Alam mo ginawa ng tatay? Hindi na po niya nasabi yung huling bahagi ng kanyang rehearsed speech. Ano uli yun? Make me like one of your hired servants. Hindi na kailangan. Alam niyo kung bakit? Mga nanonood sa atin, walang relasyon sa Panginoon. Pag lumapit ka sa Diyos, hindi niya hahayaan na maging alipin ka niya. Gusto niya, anak ka niya. Kaya hindi ka niya bibigyan ng pagkakataong sabihin yan. Kaya po sa atin po mga anak na ng Diyos, feeling mo marami ka ng pagkukulang sa Diyos. Lord, para quits sa tayo, gawin mo na lang akong alipin. Hindi niya papahintulutan yon. Because anak ka ng Diyos at tatay mo siya. Grabe, ano? Woo! Yan ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Amen. Bagaman may hidden agenda yung bata, bagaman meron yung kanya pong pagnanasa ay self-centered, kasi nung lumapit siya sa kanyang ama, ang purpose lang niya makakain eh. Hindi niya iniisip na babalik ako doon dahil mahal ko tatay ko. Hindi niya mahal tatay niya. Meron siyang masamang intensyon, makakain lang. Marami tayong ganong klase. Meron akong ilang mga kaibigan, nagpunta sa church at naging mananampalataya dahil may pagkain lang. Kaya maganda rin po minsan dito sa ating church, nagpapakain tayo. Marami yung kakilalang ganon eh. Then naging Kristiyano. Wala pong, ano yun, it doesn't matter sa Diyos yun. Ang mahalaga, nasa church ka at makikinig ka ng salita ng Panginoon. At kung bakit po wala nagawa yung batang ito, take note mga kapatid nagtatrabaho siya sa babuyan, kumakain siya ng pagkain ng baboy, and I suppose, amoy baboy na rin po siya, pero niyakap siya ng kanyang tatay. Now, ang tunay na pagmamahal ay malayo sa infatuation. Ang tunay na pagmamahal, kahit makita mo yung minamahal mo. Sabi ko, mahal ko talaga ang misis ko. Alam mo yung pagkaiba ng infatuation, bawa, nakita mo yung babae, uy, mukhang ganda nito, no? Pero pag nakita mong, itong tinanong mo, wala akong ulam nyo kanina. Laing. Di, 2 weeks pa yun. Tapos hindi mo na siya gusto, ang tawag doon infatuation. Pero pag mahal mo yung babae, 2 weeks yun ang ulam yung laing. Meron ka pa dito eh. Pero I love you so much. That's true love. Ganon din po yung tatay sa kwento. Bagaman amoy siyang kaning baboy, it doesn't matter. Niyakap siya, pinaghahalikan mga kapatid. Ganon tayo. We could come to God as we are. Wow! Grabe. Yung mga anak ko, kahit po sa panahon ngayon, pag amoy pawis, talaga namang nagigising ako kahit inaantok ako. Pero hindi po magbabagong pananaw ko sa kanila. Anak ko sila, mahal ko sila. Pag naamoy ko sila, parang nakikrave ako sa paksiw. Yung isa naman sa sinigang, ay, mahal naman ko yung mga anak. Mamili na kayo, sino din yung sinigang, sino yung paksiw. Pero mahal na mahal ko sila. Amen. Dalaway anak ko eh.
And then they began to marry. Hindi na sila nagbigay ng pagkakataon para pag-usapan yung kasalanan nila. No. You know why? Because this is the main clause of the New Covenant. Pag lumapit ka sa Diyos, Kuya Eman, pakilagay nga sa susunod slide natin. Naghang. Yung susunod dyan ay Hebrews 8 verse 12. That is the main clause of the New Covenant. What is the main clause of the New Covenant? For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and lawless deeds. Anong sabi ng Diyos? I will remember no more. So hindi na niya alalahanin. Kaya, hindi na po inalala ng tatay yun. Anong pong ginawa nila? Nagkasiyahan na lang sila. Siguro sabi nung anak, Tay, sir, may sasabihin pa ako, meron akong, hindi na, magsaya na lang tayo. Sabi nung tatay, ilabas ang mga nasa loob. Lahat po. So once again, pakita ko lang sa screen. Hebrews 8 verse 12. This is the main clause of the New Covenant. Sabi ng Diyos, I will be merciful to their unrighteousness and their sins and lawless deeds. I will remember no more. Kaya pag lumapit kayo sa Diyos, hindi niya bibilangin ang kasalanan mo because once upon a time, lahat ng kasalanan po natin, ibinilang na sa katawan ni Kristo. That is that God was in Christ reconciling you to Himself, not counting people's sins. Amen. Because your sins and lawless deeds, sabi ng Diyos, I will remember no more. Wow! At dahil dito, ang ginawa ng bata, siguro wala siyang ginawa. He just consented himself to be loved. Nung niyakap siya, napagano na lang siya, no? God's goodness, His Father's goodness, led him to repentance. I believe dun po nagsimula yung true repentance. Siguro napawi na rin yung gutom niya. Sabi niya, mas masarap ang pagmamahal ng tatay ko. Ganon din po tayo. Kung tayo po nagugutom sa kayamanan ng mundo, pero kapag alam mong mahal ka ng Diyos, mawawala na po yung pagkahilig mo sa mundo. 1 John 2:15. Marami po nai-in-love sa mundo because they have no revelation of how much the Lord loves them. Maraming mga politiko ang talaga namang takaw na takaw sa pera because they have no revelation of how much the Lord loves them. Assignment po natin yan to tell them. Senator, alam mo ba mahal ka ng Panginoon? Ba't mo sinasabi sa akin yan? Para hindi na po kayo magnakaw. Congressman, ganun eh. Kasi hindi nila alam eh. Kaya nakabaling sila sa pagmamahal ng, kaya sila na-i-love sa mundo, I should say. Pero kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, you have this revelation na hindi ka lang merong Diyos, meron kang Ama sa langit. Ay talaga namang, at nagpapayakap ka lang sa Panginoon, wala nagawa yung bata eh. At hindi na niya nasabing kanyang her speech. Wow! Kasi ayaw nga po ng Panginoon yon. Hindi kanya gusto maging alipin. He wants you to be His child. Amen. Luke 15:10. Likewise, ito maganda. I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Now, gusto ko pang bigyan ng pagkakataon itong verse na ito. Sinasabi ng maraming mga tagapagturo, pag meron daw naliligtas, kahit isang kaluluwa lang, talaga naman nagdiriwang at tuwang-tuwa ang mga anghel sa langit. Now, let me ask you, sino ba talaga ang unang natuwa? Yung mga anghel o ang Diyos? Actually, ang Diyos because in the presence of the angels. Sa presensya, yung mga anghel sa presensya ng Diyos. So, para matuwa yung mga anghel, natuwa muna ang Diyos. Hindi baliktad yung nakagawa nating turo eh. Nagalak yung mga anghel, sasabi ng Diyos, ba't kayo masaya? May naligtas po eh. Masaya na rin ako. Baliktad eh. Nauna pong natuwa ang ating Ama, kaya nahawa yung mga anghel. Lagi po ang Diyos ang natutuwa. Amen. Amen? Galing ano? So, ibig sabihin, masayahin po bang tatay natin? Yes. Kasi nung dumating yung Ama, sila po ay nagkasiyahan. Actually, nagkaroon po ng party. Naglabas sila ng spaghetti. Lechon na binigay sa amin nila Tita Pinky at ni Tita Josie. At maraming mga cookies na hindi kayo nabigyan, kami lang. Question, let's go back to our question. Why did God run? Church, pag binigay ko po yung message na to, I pray, panalangin niyo po magkaroon din kayong revelation. Gaya na sinabi ko kanina, alamin po natin sa mensahe ito kung gaano po kabilis ang pintig ng puso ng Diyos.
Why did God run? In the context, ba't tumakbo yung tatay sa talinghaga? This is the answer. His feet just followed his heartbeat. Sa sobrang bilis ng pintig ng kanyang puso, kailangan niyang pagbigyan yung kanyang mga paa. Sa sobrang excitement. Kasi gusto na niyang yakapin at paghahalikan yung kanyang anak. Now, ito pong tatay na ito, siya po yung ating aba. Kapag kayo po ay lumalapit sa kanya, yung puso ng Diyos sobrang excited. Kaya po hindi niya maiwasan na tumakbo papalapit sa iyo. Alam niyo po nung sinabi ni Jesus, "It is finished, and Father, into thy hands I commend my spirit." Nahati po yung lugar ng kabanal-banalan from top to bottom. Napakakapal po ng kortinang yon. Dahil yung pong Holy of Holies, yung lugar ng kabanal-banalan, walang pwedeng taong lumapit doon o pumasok, mamamatay sila. Ang pwede lang po doon ay high priest. Nung napunit po yon, dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, matagal na po hinihintay ng Diyos ito. Hindi na niya hinintay na ikaw ay makalapit sa Kanya. Napunit yun para siya po ay lumabas. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. You know why? Because He loves you. Nagmamadali yung pintig ng puso niya para takbuhin ka at yakapin ka. And that's the reason why God ran. Ito po yung ating solution for today. No matter how far you have walked away from God, He will run to you to embrace and kiss you because He loves you so much. So come home to Him now. Sa mga nanonood po sa atin, come home to Him now. Huwag na po kayo magpakalayo-layo. Maybe for so long, iniisip mo, magsisimba ba ako? Pupunta ba ako sa church? Next time na lang. Come home to Him now. Dito po tayo. Pagsaluhan natin ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit, ng ating Aba. Because He loves you so much. Pastor, ang layo na po ng narating ko. Ang dami ko na kasalanan. It doesn't matter. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. Siya na po ang gumawa ng paraan para lumapit siya sa iyo. Para yakapin ka. Actually, yung paglapit niya sa iyo, patakbo. Because yun po yung pintig ng kanyang puso. Abba just followed, Abba's feet just followed his heartbeat. Ang ganda nun, no? Ang bilis ng pintig, kailangan niya itakbo. For example, meron kayong gustong bilhin sa mall. At excited kayo. Halimbawa, gusto nyo bumili ng bagong iPhone. Dahil excited ka, dala-dala mo na yung pera. Bilis ang pintig ng puso mo. Halos masagasaan ka na, mabili lang. Kasi takbo ka ng takbo. Meron naman sasakyan, pwede ka sumakay. Pero dahil excited ka, gusto mo na magmadali. Ganon din po ang Diyos. Why God ran? Because His feet followed His heartbeat. Ganon kanya kamahal. Ganon ang puso ng Diyos. Because He is so in love with you, church. Amen. Matthew 11:28, sa mga napapagod. Kung kayo po ay lagi na lang tumatakbo papalayo sa Diyos, this is His invitation to you. Come to me, all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. So come home to Him now. Masaya po sa tahanan ng Diyos. Sa yakap ng Diyos. Sa halik ng ating Ama sa Langit. Amen. Are you blessed, church? Palapakan po natin ang Ama natin sa langit. Thank you, Lord Jesus. When God ran. Gusto ko pong kausapin yung mga nanonood sa atin online. Huwag na po kayo lumayo sa Panginoon. And I believe na hindi po aksidente na napakinggan niyo po yung message nito. He loves you so much. At siya po ang gumawa ng paraan para ikaw ay takbuhin sa inyong kinaroroonan. At ito lamang po yung eksena at kasaysayan sa Biblia na makikita natin na talaga palang bagaman, Diyos siya eh. Dapat sana ikaw ang lumapit sa Kanya pero hindi po niya hinintay yun. Because He loves you so much. Siya na po ang, hindi siya naglakad papunta sa iyo. Tumakbo pa siya. Kasi po yun ang tinitibok ng kanyang pintig ng kanyang puso eh. May excitement on His part. Why? Because He loves you so much. So I would like to invite you, kaibigan o kababayan, tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso. Napakaganda pong opportunity nito. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do
Gaguide ko po kayo sa pananalangin. Just pray this prayer with me. Buksan ang inyong mga labi. And then buksan ang inyong mga puso. At paniwalaan na siya po, ang ating Panginoong Jesus, hindi po na natiling patay. Siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. And then, ganun po kasimple. Yun po ang kaligtasan. At maranasan po ninyo, ang tagal ng panahon, tumatakbo papunta sa iyo ang Diyos. Huwag ka nang lumayo. God loves you so much. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. O Diyos, ako po ay pagod na. Kaya naman sa oras pong ito, lumalapit sa inyo para makamit ang tunay na kapahingahan. Kaya naman, Jesus, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi na at winakasan ang kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay at patotoo na ako ay minarapat na sa iyong harapan bilang iyong katwiran kay Kristo Jesus. Salamat po, Ama, na ako'y iyong anak na. Salamat din po sa kaloob na buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay sadyang nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, binuksan ang inyong mga labi at ang inyong mga puso. Welcome to the family of God. Welcome to the family of Abba. Amen. Welcome home. Sige po, tayo po tayo. And before I pray for you, sabayan po natin ang ating praise and worship team at awitan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan siya at purihin sa kanyang kabutihan sa atin. Ngayong anak na si Jesus, hindi mo ibinagkain. At doon sa krus, pinatunayan ang iyong dakilang pag-ibig. Ang iyong anak na si Jesus, hindi mo ibinagkain. At doon sa krus, pinatunayan ang iyong dakilang pag-ibig. Minsan ba, church? Ang iyong anak na si Jesus, hindi mo ibinagkain. At doon sa krus, pinatunayan ang iyong dakilang minsan ba? pag-ibig. Ang iyong anak na si Jesus, hindi mo ibinagkain. At doon sa krus, pinatunayan ang iyong dakilang pag-ibig. At akin ngang Nakamtan, buhay na walang hanggan, buhay na pinagpala kailan pa man. Buhay na pinagpala kailan pa man. Buhay na pinagpala kailan pa man. Mga kapatid, paniwalaan niyo po, dahil kayo po ay mga anak ng Diyos, kayo po ay isa diyang pinagpala na. At ang buhay po natin ngayon, 6, ay magsisilbing pagpapala. Dahil ikaw ay pinagpala na, magiging pagpapala rin po tayo sa bawat isa. Amen? At bilang mga anak ng Diyos, nais pong pagyamanin yung ating tema for this year. Kung hindi po ipinagkait ng Diyos ng Ama sa Langit ang kanyang bugtong na anak, anong dahilan ng Diyos para ipagkait sa inyo yung mga hinihiling nyo sa Kanya? Na kung tutuusin, ang kanyang bugtong na anak na siya pong sanhi na ating lubusang kaligtasan ay hindi niya ipinagkait, bagaman hindi po natin siya hiningi. Ngayon, bakit po ipagkakait ng Diyos? Temporal na samantalang ibinigay niya yung kanyang eternal na provision ng ating Panginoon Jesus. Bakit ipagkakait niya yung mga bagay na kailangan natin at makakabuti kapag hiningi po natin? Di po ba? Mahal tayo ng Diyos eh. And He wants what's best for you. Pero definitely, kapag yan po'y makakasama sa inyo, huwag nyo na expect na ibibigay. Mahal kayo ng Diyos. Now, gusto ko po ang magkakaisa po tayo, and even to those watching online, mula po sa konteksto na ating pinag-usapan, na yung pong younger son, he was telling his dad, he had this rehearsed speech,
na talaga namang nagdrama-drama pa siya sa simula, and then meron siyang proposal, make me like one of your hired servants. Pero hindi na po siya binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Dahil ayaw niya gawin siyang alipin. Gayon din po kayo, kung sa tingin nyo, paglapit nyo sa Diyos, gumagawa ka ng mga kondisyon. Sige, dahil marami akong kasalanan sa inyo, pahirapan nyo ako. Pagdusahin nyo ako para lang makamit ko yung pagkain na kailangan na akin tiyan. Hindi pa papahintulutan ng Diyos yun kasi ayaw kanya mahirapan. Mahal kanya. Pero na po nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Hindi na kailangan ulitin. Sapat na po yung kanyang pagdurusa. All you have to do, repentance, metanoia, change of mind. Lalapit po tayo sa Diyos ngayon, believing na tayo po ay mahal na mahal niya. At hingin natin sa Diyos, especially may mga birthdays today, maglambing tayo sa Panginoon. Ayaw niya nahihirapan po tayo. Ayaw niyang nangangamba kayo. Ayaw niya may kabigatan kayo sa puso. Sabihin niyo sa ating Ama sa Langit, lahat ng inyong mga kahilingan, kung ano man po yung papawi ng bigat sa inyong mga puso, sabihin niyo sa Diyos. Bottom line, He loves you so much. Yung batang ito, na kwento, ang daming kabalbalang ginawa. Suwail na bata. Pero nung lumapit siya sa kanya, Ama, next, sa mga Sundays to come, pagyayamanin pa po natin yung kwentong ito. Makikita nyo, sobrang galante po ng ating Ama sa Langit. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So why not ask? Pwede po ba yun, church? Huwag kayong lalayo sa Diyos. And I pray, every Sunday po magkita-kita tayo dito. Ito po yung panahon natin para ibigay natin yung ating pasasalamat sa ating napakabuting Ama sa Langit. At kapag tayo po ay nabubusog ng mga ganitong katotohanan, sabi ng 1 John 4:18, anuman takot po ay papawiin ang kanyang sakdal na pagmamahal. Wow, what a mighty God we serve. What a mighty Father we serve. Amen. So church, I'll be praying for you. Habang nagpipray po tayo, habang nananalangin tayo, have this sense na siya yung unang nakakita sa atin. Siya yung talagang punong-puno po ng habag ang kanyang puso. Siya rin po ang tumakbo papalapit sa atin. Siya rin po ang yumayakap sa atin. So I have this sense of niyayakap ka niya at pinaghahalikan ka ng Diyos. Pwede po ba yan habang nakapikit tayo? Have this mental picture na nakayakap ang mga bisig ng Diyos sa iyo. And I pray for you. Aba, salamat po sa mga katotohanan na binigay mo sa amin ngayong umagang ito. Salamat sa napakagandang kapahayagan na iyong salita na kung saan ipinapakilala mo sa amin aming Panginoong Jesus ay yung Ama na nananagana sa kapatawaran, pag-ibig at sakdal ng pagmamahal. At sa umaga pong ito, sila mga nakakarinig na aking tinig at mga kasama namin dito sa church, meron po kami mga sarili-sariling kabigatan sa aming mga balikat. Na marahil for so long dinadala po namin ito. But Lord, today, ibinibigay po namin lahat ng kabigatan ito because believing that nagmamalasakit po kayo sa amin. You care for us, Lord. Church, bigay po natin lahat ng ating kabigatan sa Panginoon. Sabihin po natin ito. And in advance, pasalamatan natin ating Ama sa Langit. Habang ngayon pala nagpapasalamat po kami. At sa mga kasama rin po namin na nanonood online, Lord, thank you. Dahil kinatagpo mo kami ng napakagandang mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Panginoon, pagyamanin niyo po ang pagmamahal na ito nang sa gayon, wala na pong puwang ang anumang takot at pangamba sa aming mga kaluluwa. At lalakaran namin, Panginoon, ang buhay na ito na punong-puno ng pag-asa, especially ngayon pong 2026. Salamat sa iyo, O Diyos, for being a good Father to us. Salamat dahil sadyang hindi po napapagalang yung sakdal na pagmamahal. Purihin ka, O Diyos. And this we pray, we thank you. In Jesus' name. Amen and amen. Stay blessed, mga kapatid. See you next Sunday. Woo! Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ
by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.